guys! So welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon lang po ulit ako nakapag-upload ng bagong videos dahil nawalan po ako ng internet. So wala po tayong wifi kaya hindi po ako makapag-upload. So for today's video guys, gusto ko naman pong i-share sa inyo yung iba't ibang klase ng pag-uugali ng mga amo dito sa Saudi Arabia. So ang video na ito guys ay gusto ko pong i-share dun sa mga baguhan dahil karamihan din po guys sa aking mga subscriber at dun sa mga nagko-comment sa akin ay yung mga baguhan at gusto din pong magtrabaho dito. So gusto ko pong i-share ang video na ito sa inyo guys para magkaroon din po kayo ng konting idea. So kung halimbawa man po na kayo ay may plano o gusto magtrabaho dito sa Saudi Arabia, so at least meron po kayong konting idea at meron po kayong konting kaalaman. Yun guys, disclaimer ko lang po ang aking mga babanggiting mga salita at aking mga sasabihin ay base lang po sa aking mga experience o ilan sa aking mga iba't ibang amo na na-encounter ko dito sa Saudi Arabia. So, lagi lang po natin guys isipin unang-una ang tao ay hindi pare-pareho, ay hindi pantay-pantay. Kahit mismo ang ating mga daliri ay hindi pantay-pantay. Kaya, wag tayo mag-expect guys na pare-pareho ang pag-uugali ng ating mga magiging amo dito sa Saudi Arabia. So, sa aking mga naging experience guys, o doon sa aking mga na-encounter na mga amo dito sa Saudi Arabia, unang-una, syempre, mabait sila. So, na-experience ko guys yung aking unang amo. Dahil pangalawang amo ko na nga ito guys. Karamihan sa kanila is mabait naman. Syempre, mabait sila sa una. So, kaya kung yung mga magiging amo nyo guys, pinakitaan kayo ng mabuti o sa tingin nyo is mabait sila, wag muna tayo mag-expect na yun talaga yung kanilang mga ugali hanggang sa katapusan, hanggang sa kauli-hulihan. Dahil yung iba guys talaga dyan, sa una lang sila mabait. At kapag yung nakalipas na ang ilang buwan or mga ilang linggo, is magbabago na yung kanilang ugali. So, yung iba lang po guys hindi ko po nilalahat. Na dyan nyo na po makikita yung kanilang tunay na mga pag-uugali. Kumbaga, yung tunay nilang kulay. So, dahil yan guys yung aking na-experience dun sa aking unang amo. Una, mabait siya. At nakalipas ng ilang buwan is nakita ko na kung ano yung tunay niyang ugali. Kaya kung ganyan yung mga magiging amo ninyo guys, mabait, at sa bandang huli is nakita nyo na yung kanilang tunay na pag-ugali na merong mga pagbabago. So expect na natin guys na ganyan talaga ang mga tao. Lahat nagbabago. So this guys, hindi natin maiwasan dito yung mga amo natin na meron silang pagka-selosa. Hindi natin maiwasan sa kanila yan dahil dito guys sa Saudi Arabia o dito sa Middle East, kanila hindi pwedeng makita ang babae at lalaki, lalong-lalo na hindi kaano-ano. So kung hindi nila tayo kaano-ano at baguhan pa lang tayo na makakasama nila sa loob ng bahay, mga amo natin guys, hindi nila maiwasan na magselos sa atin. So, hindi man nila sabihin na sila ay nagsiselos, so makikita ninyo sa kanila guys, sa kanilang kilos, sa kanilang mga salita, basta makikita nyo sa kanila guys na sila ay selosa. So yung ilan lang po guys, pero hindi po lahat ay selosa, yung ilan lang po guys ha. Ilan sa kanila guys ay talagang selosa. Kung ganyan yung mga magiging amo natin guys na merong pagkasilosa, tayo na ang mag-adjust. Tayo na ang umiwas. Iwas na rin guys sa kapahamakan. So kung halimbawang ikakapahamak natin is iwasan na natin guys. Halimbawa ko dyan guys, kung yung inyong amo ay ayaw talaga kayong ipakita dun sa kanilang asawa, dun sa mga amo ninyong lalaki. Sundin nyo guys yung kanilang gusto. Kayo yung umiwas dun sa kanilang asawa. So meron nga pala akong video diyan guys kung gusto nyo panoorin para maiwasan yung pagsiselo sa ating mga amo babae. So panoorin nyo guys kung gusto nyo siyang panoorin, nandiyan lang po siya. So tayo yung mag-adjust guys. Syempre, tayo yung dumating. Hindi yung sila yung mag-adjust para sa atin. Para makaiwas na rin tayo guys sa mga masamang pag-iisip ng ating among babae. So, iwasan natin na tayo ay mapagselosa ng ating mga among babae. Dahil karamihan sa kanila is talagang sila ay mga selosa. Ang next nga natin dyan guys ay yung meron din silang pagkaabusado. So, kumbaga, kapag nakita nila tayo na masisipag, so dyan nila tayo halos hindi pagpahingahin, nakikita nila tayo masipag talaga is ayaw na tayong pahintuin sa trabaho. So, lumalabas yung kanilang pagkaabusado. So, isang halimbawa ko pa rin dyan guys, halimbawa na meron kang kakayahan or meron kang mga ability sa iyong sarili. Halimbawa ko dyan guys, marunong kang mag-bake ng cake, marunong kang gumawa ng ganyan, marunong kang mag-ganeri, marunong kang maglinis ng kuko, marunong kang magupit. Basta meron kang kakayahan sa iyong sarili. Ayaw ko lang sa inyo guys, huwag nyo nang sabihin sa inyong mga amo. Lagi nating isipin guys na hindi nila tayo babayaran sa ating talent. Ang babayaran lang nila sa atin ay yung ating serbisyo o yung ating trabaho. So,
para makaiwas tayo guys mga abusadong amo, wag na nating sabihin sa kanila yung mga ganyang bagay. Para sa atin din ito guys, so dahil nga abusado, baka oras na hindi na ng ating trabaho, oras na ng ating pahinga, hindi pa tayo makapagpahinga. Dahil ilan talaga dito guys, hindi ko nilalahat ay merong pagkaabusado. So next natin dyan guys is meron din silang pagkachismo. Run. So paano ko nasabi guys? So dahil sa experience ko guys, nalaman ko na meron din pala talaga silang pagkachismosa. Kung meron dyan sa Pilipinas chismosa, meron din dito guys. Hindi talaga mawawala yung pagkachismosa sa mga tao guys. Sabi ko yan guys, dahil sa ating mga amo, so kasi dito sa Saudi Arabia guys, meron ditong mga gathering. Every 1 week, nakikita-kita talaga yung bawat pamilya, yung mga magkakapatid, yung mga magkakamag-anak. So ganyan sila. Isang beses sa isang linggo nagka-gathering talaga sila. Yung mga masasama o magagandang nangyari sa loob ng bahay guys, ikikwento niyang inyong mga amo doon sa kanilang mga kapatid o sa kanilang mga kamag-anak. So, experience ko yan guys. Kaya kung alam nyo guys na mayroong pagkachismosa yung inyong mga amo, iwasan nyo na magkukwento, iwasan mag-share lalo na po sa personal ninyong buhay. Huwag nyo nang ikwento sa inyong mga amo dahil yung ilan sa mga amo talaga dito guys is mayroong pagkachismosa. Maganda man o masamang nangyayari sa loob ng bahay, ikukwento nila yan sa kanilang kapatid. Ikukwento nila yan sa kanilang mga kamag-anak. Kaya kung ayaw nyong machismis guys, ayusin natin yung ating pakikisama sa ating mga amo, lalo sa ating mga among babae. Para maiwasan natin yung mga gantong bagay guys. Tulad ng sinabi ko guys, hindi ko nilalahat. Yung ilan lang sa mga amo dito guys. Okay? So next natin dito guys is bungangera. So kung may bungangera sa Pilipinas is meron din dito guys. Gago! Paano masabi? Yung ating mga amo, hindi natin maiwasan sa ilan sa mga amo dito guys is bungangera. Yun bang nagtatrabaho ka na, tuloy ang trabaho mo, yung iyong amo is bunganga pa ng bunganga, daldal pa ng daldal. So ilan sa mga amo dito guys, ganyan talaga. Habang nagtatrabaho ka, dakdak ng dakdak, nakakatulig ang bunganga. So kung hindi ka sanay sa mga ganyang amo is mabuti na tawanan mo yung tainga mo. Dahil matutulig ka talaga sa ilan sa mga amo dito. Lalo na dito guys, yung mga medyo may edad na. Kung may edad na yung mga magiging amo ninyo. Meron silang ganyan. Pagka daldalera, bungangera, utos ng utos. So, ganyan guys. Dahil nga abusado sila, ganyan sila. Meron silang pagkabungangera. So, ilan lang guys ha. Dahil sa experience ko guys, marami talaga sa kanila yung ganyan. Kumbaga, daldal ng daldal habang ikaw ay nagtatrabaho, ganyan ang ganyan. Nakakatulig kapag ganyan yung ating mga amo. Kaya karamihan sa mga amo dito guys, ganyan. So next natin dito guys, is malalakas talaga yung kanilang boses. So lalo guys sa ating mga among lalaki. Yung mga lalaki dito guys, sobrang lalakas ng boses. Kahit hindi galit, kinakausap ka lang, is malalakas talaga yung boses nila. So hindi ko po alam kung bakit sila ganun, pero ganun talaga sila guys. So, saka na-experience ko guys, ay sobrang lalaki talaga nung kanilang boses. Para man lagi silang nag-aawayan, pero nag-uusap lang pala. Kung ganyan yung inyong mga magiging amo, so halimbawa napanood mo ito, so at least alam mo na. Baka isipin mo, yung amo sinisigawan ka, yung amo mo laging galit. So, ilan sa kanila guys, ganyan lang talaga makipag-usap. Ilan sa kanila is malalaki yung boses, malalakas ang kanilang boses. Kaya kailangan mo ring ihanda yung iyong sarili kung ganyan yung inyong amo, laging sumisigaw, laging malakas ang boses. I-share ko lang sa inyo guys. So next dito guys, karamihan dito guys, mga tamad. So kung napapansin nyo guys, lahat halos dito sa Saudi Arabia is mayroong mga katulong. So dahil nga tamad sila. Karamihan talaga dito sa Saudi Arabia guys is tamad. So dahil nga meron silang katulong, so iaasa na nila lahat yan sa inyo. Aasa na nila lahat ng trabaho sa inyo. So kung ganyan yung inyong mga magiging amo, so kailangan nating tanggapin. Dahil nga kaya kumuha sila ng katulong, kaya kumuha sila ng makakasama sa bahay para gawin o pagsalbihan natin sila. Kaya malas natin kung talagang yung ating mga amo ay sobrang tatamad. Sa experience ko naman guys sa mga amo ko, yung una kong amo is medyo tamad nga, pero itong pandalwa kong amo, hindi naman lahat. So, kumikilos din naman yung aking amo. Diyan yun na sila makikita na kahit kaya naman nila gawin, kahit kaya nila mangkunin, is iuutos pa sa inyo. Dahil umiiral yung kanilang katamaran. So, ganyan talaga guys yung ilan sa mga magiging amo nyo dito. Sobrang tatamad.
kahit sa sarili na nila, kaya na nilang gawin, is iuutos pa sa'yo dahil nga tamad. So, kaya asahan nyo na guys, yung ilan sa inyong mga magiging amo dito sa Saudi Arabia is ganyan, o dito sa Middle East. Next natin dito guys is, meron din silang pagka-burara. So, dahil nga tamad, dahil nga abusado, is meron silang pagka-burara. So, hindi natin maiwasan sa ating mga amo, magkaroon ng among mga burara guys. So, dahil nga nandito tayo para pagsilbihan sila, is nagiging burara na sila. Meron namang mga amo guys na malinis sa katawan, malinis sa sarili, pero may pagkaburara sa loob ng bahay. Kumbaga sa sarili lang nila sila malinis. Kaya, kung ganyan yung ating mga magiging amo, is tayo yung mag-a-adjust guys. Dahil nga siguro inisip nila na kaya ako kumuha ng katulong, kaya kumuha ako ng kasangbahay para pagsilbihan ako, para gawin itong ganyan, para gawin yung ganyan. Kaya asahan na natin guys na meron talaga silang pagkaburara. Next dito guys is kuripot, barat, or madamot. So iisa na yan guys. So kaya huwag kang mag-expect guys na yung ilan sa mga amo natin dito is bibigyan ka ng ganyan-ganyan, bibigyan ng mga ganon. So mga naging experience mong amo dito guys is talagang lahat ay kuripot. Wala akong na-experience na galanting amo. Lahat sila is ganito. Kaya wag tayong mag-expect guys na yung ating mga amo is reregaluhan tayo ng ganyan, bibilhan tayo ng ganyan. Tanggapin natin sa sarili natin yung ating mga amo is kuripot, madamot, or barat. Halimbawang may mga Ramadan, may mga dumadating na Eid. So, meron dito guys na ganyan, Eid al-Fitr, ang tinatawag. So, kumbaga is parang nagbibigayan sila. O kaya, wag na kayong mag-expect na bibigyan kayo ng medyo galante. Kumbaga, tanggapin nyo na sa sarili niyo guys na ganyan talaga yung ilang sa mga amo dito. Meron silang pagka-kuripot. Next natin dito guys is, sa ating mga among babae is, mahilig talaga silang mag-ayos. Mahilig silang mag-makeup, mahilig silang mag-lipstick, mahilig silang ng kanilang mga buhok. So, asahan nyo sa inyong mga among babae guys na ganyan sila. Dahil para sa kanila, dapat maganda sila lagi sa paningin ng kanilang asawa. Kaya, halimbawa nakita nyo yung inyong amo na mahilig mag-makeup kahit nasa loob ng bahay, is asahan nyo na ganyan talaga sila. Dahil naging kaugalian na nila yan. Yung mag-lipstick, mag-makeup kahit nasa loob ng bahay. So, next natin dito guys, na-encounter ko guys sa Saudi Arabia, mahilig talaga silang kumain. Mahilig kumain. So, hindi ko sinasabi guys na matatakaw sila ha. So, mahilig talaga silang kumain. So, kung inyong mga magiging amo is mahihilig kumain, is dagdag trabaho natin dito guys yan. Hindi nagpahinga sa pagluluto, diyan na tayo hindi makakapahinga sa paghuhugas ng plato, diyan na tayo hindi makakapahinga sa lahat ng mga trabaho na iutos ng ating amo. Kung mahilig kumain yung ating mga amo, laging puno ang hugasin ng kusina kapag ganyan yung ating mga magiging amo. So, hindi ko alam guys, pero ganun talaga sila, ang hilig nilang kumain. Para bang hindi nabubusog, alam nyo yun? So, yung ilan sa mga amo lang guys ha. Kaya sa mapapansin nyo guys dito sa Saudi Arabia, halos lahat sila is matataba. Dahil mahihilig talaga silang kumain. Kaya kung halimbawa kung ikaw ay baguhan na pupunta dito sa Saudi Arabia, asahan nyo na guys na mahihilig talaga silang kumain. Kaya sila ay matataba. So, yan guys. So, siguro last natin dito guys, mahilig silang matulog. So, hindi ko alam guys, pero ang hihilig talaga nilang matulog. Kaya siguro dahil laging late na rin silang matulog, kaya ang hihilig talaga nilang matulog. Meron kang makaka-encounter na amo dito guys na kain tulog lang talaga ang alam. Kakain tutulog, kakain tutulog. Meron akong na-experience guys na nakaupo lang talaga, si-serve mo lang sa kanya yung pagkain, is pagkatapos niyang kumain, kukunin yung kanyang pinagkainan, tatayo lang kapag pupunta ng CR, at tutulog na ulit. So, merong mga ganyang amo dito guys, kaya ang tataba nila, kaya ang lalaki nila. Kaya asahan nyo guys yan sa kanila na talaga sila ay mahihilig matulog. Hindi ko alam guys, dahil nga siguro wala silang ginagawa o ganyan, dahil nasa bahay lang sila, kaya siguro ginagawa nila is natutulog na lang. So, sa mga na-encounter ko lang guys ha, na lagi silang tulog. Tanghali nang magising, hapon na magising. Merong mga ganyang amo dito guys. Karamihan sa kanila is mahihilig talaga silang matulog. So, ang video na ito guys, i-share ko lang ayon sa aking mga experience, sa aking mga amo na na-encounter sa pagiging OFW ko dito sa Saudi Arabia. So, yun guys. So, sana sa i-share kong video na ito is meron kang kaunting natutunan at meron kang manakuhang konting idea.
Kung meron ka pang mga katanungan, suggestion, comment ka lang yan sa baba. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking masusunod na bagong videos. So, that's all for this video guys. Thank you for watching.